beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandaak mo ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan. Opo, bago tayo magumpisa sa ating tatalakayin, opo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So, eto na mga kababayan. Kung inyong matatandaan, samot-sari nga mga akusasyon laban dito kay BP Sara, no? Kasama na nga dyan itong tatlong impeachment complaint na hinain dyan sa Kamara. At syempre, hindi pa yan dyan nagtatapos dahil mayroon pang sampa ng disbarment case laban sa kanya. At kung ano-ano pa dyan sa NBI, hindi pa rin niya sinisipot. Ano po? Oo. So eto na mga kababayan, si Sara Duterte ay todo tanggi pa rin. Oo, samantalang hirap na nga siyang ipagtanggol yung sarili niya sa Kamara nung nagkaroon ng pagdinig diyan, ano. Hindi niya napasinungalingan etong mga akusasyon na samut-saring mga pangalan, no, libong mga pangalan, mga kababayan ang hindi maipaliwanag kung sinong mga tao ito. At ngayon mga kababayan, eto na nga, abay, todo tanggi na nga. Okay, sige, panoorin na natin tong balita. Pasok! Kumpiyansa naman si Vice President Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas kaugnay po ng tatlong impeachment complaint laban po sa kanya. Handa niya umanong harapin ang patong-patong na reklamo kabilang po ang may kaugnayan sa confidential funds ng kanyang opisina. Nako, mga kababayan, eto na naman si Sara. Si Sara na laging pa-victim siya. Si Sara na lagi na lang feeling niya siya lagi ang tama. Si Sara na walang ginawa, magpabebe. Nako, mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, nakakasawa na. Nakakasawa na yung mga diskarte niya. O sa totoo lang, 'di ba? O kita niyo 'yan, no? O di wala ka palang wala ka palang kasalanan. O tinatanggi mo pa rin yung mga akusasyon sa iyo. Ang tanong ng mga tao, sa tagal-tagal ng panahon, hindi mo masagot nga yung mga katanungan na sino ba yung mga tao na mga tumanggap ng milyon-milyong pera, napakarami niyan mga kababayan, 'Di po ba? O hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot nito, At ngayon eto nagmamalaki pa, porke nandiyan diyan yung tatay niya na magiging abogado daw niya. Sabi ko nga sa isang live ko, kanina yata yun, sabi ko nga hindi ba kayang ipagtanggol ni Sara Duterte yung sarili niya at kailangan pa niya ng ibang tao magtanggol sa kanya? Abogado naman 'to, Mga kababayan, ulitin ko lang yung sinabi ko sa live ko kanina, na na kung ikaw ay wala talagang kasalanan, ikaw na mismo kayang-kaya mo ipagtanggol yung sarili mo. 'Di po ba? Kung alam mo talaga sa sarili mo na malinis ka't yan naman laging sinasabi niya na siya ay walang kasalanan, bakit di mo ipagtanggol yung sarili mo? Kayang-kaya mo na yan kung talagang wala kang kasalanan. Pero kung marami kang mga itinatago at kailangan mo ng mga kasama para magpaliwanag at ipagtanggol ka, delikado. Malamang at iisipin ng mga tao, Sara, bakit kailangan pa ng mga abogado kung ikaw na lang mismo magpaliwanag dahil abogado ka naman, kung totoo talagang wala kang kasalanan, di tapos na yan. Di ba? Bakit? Anya, meron na siyang abogado sakaling umusad ang reklamo at umabot sa impeachment trial. Kita nyo? Meron daw siyang abogado. Paaabutin naman talaga yan. Di naman papabayaan nyo na basta-basta na lang, na ganun-ganun na lang. Mga kababayan, ganito yan. Kung etong si Sara ay hahayaan sa mga aligasyon sa kanya, wala nang mga politiko na matatakot. Wala nang mga politiko na matatakot na ganun na lang nila gastusin
yung pondo, yung pera ng bayan, mga kababayan. Oo, lulustayin na lang at lulustayin ng ilan pa na mga politiko na nag-aabang dito. Maraming nag-aabang dito kasi kapag pumwede kay Sara Duterte, abay dapat pwede rin sa kanila. Di po ba? Siyempre, itong konsentidor na ama, magiging abogado pa. Kukonsinti niya yung anak niya. Malamang itong tatay niya nagturo sa kanya ng ganung gawain, ano? Oo. Sa bagay, sa kanila naman galing, wala naman daw silang mga negosyo. Di ba? Pero, mga kababayan, sandamakmak ang pera ng mga to. Ibang klase, no? Mga kababayan. At ngayon nagkaroon tayo ng leader na tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, itong pamilyang ito, gusto agawin pa sa pwesto. At kung sino-sino pa yung mga ginagamit nitong mga ito, no? Yung mga nagpapagamit naman dito, kayo ba sigurado? Nawawalan na rin kayo ng pakimkim neto. Yung pakinabang nyo nung panahon neto ay hindi nyo mapakinabangan ngayong panahon ni Pangulong Bongbong. Ganun lang naman yan eh. Kaya mag-ingay tayo kasi wala na tayong pakinabang. So itong mga tao na ito, mga kababayan, hindi ito para sa bayan. Kundi itong mga ito ay para sa pansariling interes lang nila yan. Di ba? Digong, pasok. Handa rin umanong tumayong abogado niya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay, kita mo naman talaga naman si Digong to the rescue sa anak niyang prinsesa. Ginawang prinsesa si Sara pero yung mukha niya stress na. Mga kababayan, ganyan talaga mangyayari dyan. Iyong mga salita ni Digong na kapag ka ang anak ay gumawa ng kalokohan, dapat managot yan at parusahan, kalokohan. Hindi gagawin ni Digong yan. Si Digong, lahat ng sinabi niyan, kabaliktaran. I'm confident that I did not break any law. Ang pating na yan, I did not break any law? Wala pala eh. Bakit? Hindi mo maipakita kung sino yung mga tao. Kung sino yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Uwishi Tempura, at Nova, at kung sino-sino pa. Kung hindi ka lumabag sa batas, sige lang. Pagtanggol mo yung sarili mo. At magkakaalaman na mga kababayan. Sige tuloy. Did not do anything illegal. Tinig po yan ni Vice President. Ayan mga kababayan, wala daw siyang ginawang illegal. Wala daw siyang ginawang illegal mga kababayan. Kayo po ba'y naniniwala rito? Naniniwala pa ba kayo dito sa tao na to? Mga kababayan, ako wala na akong tiwala rito. Kaya gusto kong malaman, paki-comment na lang. Ano po? Paki-comment po. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.